Ka-express. Kapag sinabi nating Sacramento, kulang sa size, hindi ibig sabihin na wala silang matatangkad na center. Nariyan si Domantas Sabonis. Matapos ang napakabigat na 2026 season, malinaw na ang problema ng Kings ay hindi lang pangalan or height sa roster. Ang mas malaking tanong ay kung may sapat ba silang dependable rim protection, interior defense, at murang front court depth para hindi bumagsak ang laro kapag wala si Sabonis o kapag kailangang humarap sa mas mahahaba at mas athletic na big man ng Western Conference. Dito pumapasok ang pangalan ni Kai Sotto, hindi bilang confirmed target ng Sacramento, kundi bilang isang intriguing, low-risk developmental option. Si Kai ay 7'3", may natural length, soft touch sa paligid ng ring, passing feel at kakayahang maging love target. Sa 2025 to 26 season niya sa Koshigaya Alphas, ipinakita niyang kaya niyang magbigay ng scoring, rebounding, and playmaking mula sa center position. Kasabay nito, hindi natin dapat itago ang kailangang patunayan niya. Natural quickness, defensive consistency, physical strength, at kakayahang makasabay sa bilis ng NBA. Walang opisyal na ulat na interesado ang Kings kay Kai. Ang confirmed lamang ay patuloy niyang hinahabol ang NBA path habang pinag-uusapan din ang posibleng NCAA route. Kaya ang video na ito ay fit analysis, hindi breaking news at hindi claim na may kontrata na. Ngunit kung ang Sacramento ay naghahanap ng affordable 7-footer na pwedeng i-develop, may dahilan para pag-usapan kung bakit ang skillset ni Kai ay maaaring maging interesting sa Kings. Kailangan nating simulan sa totoong kalagayan ng Sacramento Kings. Hindi na ito ang exciting playoff team na nakilala natin noong unang bahagi ng Sabonis era. Ang Kings ay nagtapos ng 2025 to 26 regular season na may 22 wins and 60 losses. Umiscore sila ng 111 points per game, pero nagtapos sila na may minus 10-point differential. Sa advanced numbers, nasa 120.3 ang kanilang defensive rating. At bago matapos ang season ay binanggit mismo sa NBA Power Rankings na nasa usapan sila para maging pinakahuling defensive team sa liga. Ibig sabihin, hindi lang simpleng problema sa offense ang bumagsak sa Sacramento. Malaking bahagi nito ay ang kakulangan sa resistance, rim deterrence, rotation discipline at overall defensive identity. Linawin natin ang title. Kulang sa size ay hindi nangangahulugang wala silang 7-footer. Sa official roster, naroon si Sabonis na 6'10", si Maxim Reynaud na 7'1", at si Dylan Cardwell na humigit kumulang 6'10" hanggang 6'11". Pero ang tunay na usapan ay functional size. May malaking pagkakaiba ang pagiging matangkad sa papel at ang pagiging consistent na rim protector sa NBA. Si Sabonis ay elite rebounder, mahusay na passer at sentro ng offense. Pero hindi siya kilala bilang vertical shot blocker na magbubura ng pagkakamali ng perimeter defenders. Si Reynaud ay promising at may magandang rookie production, habang si Cardwell ay nagbibigay ng lakas at rebounding. Pero bata pa rin ang kanilang frontcourt depth at wala pang katiyakang sapat ito laban sa elite Western Conference big men. Maaaring maging interesting si Kai Sotto. Una, ang 7'3" frame niya ay nagbibigay ng defensive geometry na hindi madaling ituro. Kahit hindi niya mablock ang bawat tira, ang haba ng braso and standing reach ay pwedeng magpabago ng release point ng kalaban. Sa tamang drop coverage, pwede siyang manatili malapit sa pintura, bantayan ang roller at pilitin ang ball handler na gumamit ng floater or mid-range shot. Hindi ito nangangahulugan na magiging instant elite defender siya. Sa katunayan, ang NBA teams ay tiyak na susubok sa paa niya sa pick and roll, sa switch, at sa transition. Ngunit para sa isang developmental contract, ang raw tools ay naroon. Ikalawa, hindi one-dimensional ang offensive game ni Kai. May soft touch siya sa hook shots and short jumpers. Marunong siyang gumalaw bilang roller at kaya niyang mag-finish sa ibabaw ng depensa kapag tama ang timing at pass. May flashes din siya bilang passer mula sa high post. Yan ang isang dahilan kung bakit interesting ang theoretical fit niya sa system na umiikot kay Sabonis. Sa Sacramento, pwedeng matuto si Kai mula sa isa sa pinakamahusay na passing big men sa NBA. Hindi niya kailangang gayahin ang buong laro ni Sabonis agad. Sapat nang matutunan niya ang handoffs, screen angles, short roll reads at mabilis na decision making. Si Kai ay magbibigay ng matigas na screen kay Malik Monk. Pagkatapos ay diretso siyang mag-roll sa ilalim. Dahil 7'3" siya, sapat na ang mataas na lob para magkaroon siya ng pagkakataong tapusin ang play. Kapag bumaba ang weak side defender, pwede naman niyang ihulog ang pass sa corner shooter.
Yan ang klase ng simple ngunit effective na role na maaaring magbigay sa kanya ng value. Ikatlo, may financial logic ang pagtingin sa developmental big men. Ayon sa recent reporting, mabigat ang payroll situation ng Kings at limitado ang flexibility nila. Mahigit $80 million ang nakatali kina Sabonis and Zach LaVine. At kahit minimum contract ay maaaring magtulak sa kanila patungo sa luxury tax territory. Sa ganitong sitwasyon, mas praktikal ang paghanap ng inexpensive upside kaysa sa paghabol agad sa mamahaling veteran center. Pumasok ang Exhibit 10, Training Camp Invitation or G-League Development Arrangement. Pero inuulit natin, wala pang report na nag-uugnay kay Kai sa Sacramento ngayong 2026. Ito ay pagsusuri lamang kung paano maaaring magkaroon ng basketball and financial sense ang ganitong galaw. May historical connection lamang na maaaring banggitin. Nag-workout si Kai para sa Sacramento bago ang 2022 NBA Draft. Totoong nangyari yon, ngunit hindi ito ebidensya ng kasalukuyang interest. 4 na taon na ang lumipas, nagbago na ang front office context, coaching staff, roster, and evaluation ng player. Ang value lamang ng detail na ito ay alam na ng organization ang pangalan at profile ni Kai. Kung muling bubuksan ang usapan, hindi na siya ganap na estranghero sa kanilang scouting history. May basketball logic ang idea, pero hindi pa ito transaction news. Ang Kings ay nangangailangan ng defensive improvement and cost-controlled depth. Si Kai naman ay nangangailangan ng tamang environment kung saan malinaw ang role, may development plan at hindi lamang ginagamit bilang marketing attraction. Kapag nagtagpo ang dalawang pangangailangan iyon, saka magiging seryosong pagkakataon ang Sacramento. Ngayon, pag-usapan natin ang realistic role ni Kai kung sakaling magkaroon man siya ng pagkakataon sa Kings. Hindi natin siya agad ilalagay bilang permanent backup ni Sabonis dahil may Maxim Reynaud and Dylan Cardwell na sa depth chart. Si Reynaud ay naglaro ng 74 games at nag-average ng 12.5 points and 7.5 rebounds ayon sa current Kings roster page. Habang si Cardwell ay nagbigay rin ng 7.5 rebounds sa kanyang role. Ibig sabihin may existing competition at hindi libre ang minuto. Para makapasok si Kai, kailangan niyang magpakita ng skill na malinaw na naiiba o mas kapaki-pakinabang sa isang particular na matchup. Malinaw na selling point niya ay action length combined with touch and passing. Pwede siyang subukan bilang third center, situational rim protector, and developmental big na ginagamit laban sa second units na may traditional center. Kapag ang kalaban ay may malaking roller or offensive rebounder, pwede makatulong ang katawan at reach ni Kai. Sa offense, maaari siyang maging screen and dive target para kina Malik Monk o iba pang guards, habang ang ability niyang magpasa ay makakatulong para hindi tumigil ang bola sa second unit. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.